Tayo pinalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Mahal na Jesus, sa iyong matamis, banal na presensya, sa iyong paglagay sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat sa mga kumantatapat, sa pag-aaral salita, mahal na Panginoon, ikaw magpala. Sa ganun lang kinuha ko magagawa. O masalamat ko sa inyo. So nang dalangin na ginagalang, mahal na Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Like sinasaway lahat ko ng kaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Demons sa milipan daws. Ano po si Spirit, I command you in Jesus' name. Kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ. I'd like to give double honor, respect to our beloved Pastor, Evangelist Will D. Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin at mga beloved in-laws na ating beloved Pogs, beloved Minister Pogs, yung mga kamag-anak, nandito kasama natin. Magandang hapon po. Nabati ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga choir members, ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat na mahal. Magandang hapon po, puri na malapit noon. Kindly read Book of Romans chapter 8 verse 32. Roma, kapitulo po 8, ang talata po ay 32. Siya na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Amen. At magsabi, praise the Lord. Siya na hindi pinagkait ang kaniyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Promises of ultimate triumph. Yan ang ating topic sa araw nito. Mga pangako sa ultimate, o final na pagtatagumpay. Ultimate, yung huling pagtatagumpay. Alam mo, Kristiyano, sa una, susubukan ka, pero kung nagpatuloy ka, pagpapalain ka. Palapakan natin malapay na, amen? Lagi na sinasabi natin, mga pastor, basta matyaga ka, di ka tumitigil, tuloy ka sa paglilingkod kahit marami mga hadlang, marami mga pagsubok minsan, bandang huli, magtatagumpay ka. Amen? Ganyan sa spiritual, minamahal. Pag hindi ka sumusuko, sigurado yan. Dahil pangako natin malapino. Tulad ng binasa natin. Yung kanyang anak, hindi niya pinigil. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. Ang ating mahal na Panginoon, pinamahal, binigay para sa atin. Lahat ng hirap kayang tiniis, lalo pa kaya yung mga bagay na dito lang sa mundo. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga dito,
how shall He not with Him also freely give us all things? Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Lahat ng mga bagay. Yung kaya nga anak, hindi pinagkait eh. Yun pa kaya mga bagay dito? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Tuloy natin ang basa. 33. Ano sabi dyan? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? May kalaban kasi tayo, minamahal. Hindi nakikita. Bibigyan ka ng doubt, condemnation, pag-alinlangan. Yan ang kalaban. I-inject sa ating isip at puso ang mga takot, pag-alala. Pero anong sabi dyan? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Basta, believer ka. Basta nanampalataya ka, naglilingkod ka, sa paningin ng Diyos, ganap ka. Huwag ka matakot sa mga gawa ng kaaway. Amen? Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Nanakawin ang iyong kagalakan, ang iyong panampalataya. Yun ang gawain ng kaaway. Pero sa paningin ng Diyos, ikaw ay ganap. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Basta nang susumikap ka, ang tingin ng Diyos sa iyo, ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo. Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Wala nga pwede humatol sa iyo eh. Palapakan natin, malapay. Dahil namatay na malapinon para sa iyo, para sa atin. Hindi ka na pwede hatulan. Dahil ang ating mahal na Panginoon, sabi diyan, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. May namamagitan sa atin. Parang sa husgado, minamahal. Sa harapan ng husgado, sa korte, pag mayroong nagsakdal sa iyo, may nagreklamo sa iyo, haharap ka sa korte, di ba? Ngayon, nandun yung judge. Kailangan yung abogado mo magaling para maipagtanggol ka, para mapawalang sala ka. Malapakan natin, malapaylo. Yan ang tinutukoy dyan. May namamagitan. Ang ating abogado, ang ating tagapagtanggol, walang kasalanan, walang bahid. Hindi natatalo ang kaso. Basta sumasampalataya ka sa Kanya, sigurado yan, aarihin kang ganap ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Basta nagsisikap ka, minamahal. Dahil ang kaaway, bibigyan ka ng condemnation. Takot, pag-alinlangan. Pero pag nagsisikap ka, meron kang tagapamagitan. That is one of the offices of our Lord Jesus Christ in the spiritual realm in heaven. Spiritual realm. Meron siyang office doon. One of his offices is, he is a mediator. Intercessor. Ibig sabihin, dito sa batas sa lupa, meron kang tagapagtanggol. Dito yung mga tagapagtanggol natin, minsan natatalo. Di ba? Minsan yung tagapagtanggol natin, may sindikato. Di ba? Maraming ganyan narinig ako ng mga kaso. Sabi lang, ang dami ko ng abogadong pinuntahan. Alam ko, panalo ko, bakit ako'y natatalo? Pag yung kalaban, medyo maraming pera,
magsabuatan daw yung abogado. Ayaw ko gaano katotoo ha. Ayun ang sabi nila. Pwede mangyari yun dahil walang takot sa Diyos, talagang lahat gagawin kahit sa masamang paraan just to acquire money. Di ba? Pero sa mahal na Panginoon, tapat. Basta nagsisikap ka, sigurado yan, mananalo ka, ipagtatanggol ka, hindi ka mabibigo. Amen? Siyang nasa kanan ng Diyos na siya namang namamagitan dahil sa atin. Wala ka nga talo eh. Hindi ka nga matatalo eh. Lahat ng mga anak ng Diyos, basta nagsisikap, maglingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka matatalo. Sabi ng awitin niya, we will never be defeated. You will never be defeated by the enemy. Sa mga nagsasakdal sa iyo, sa mga nagbibintang sa iyo, sa mga sumisira, sa mga umuusik sa iyo, hindi ka matatalo. Basta ikaw ay nagsisikap gawin ang kanyang banal na kalooban. You will never be defeated. Ganyan ang benefits ng mga tunay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka matatalo. May mga kaso na kapatiran natin, lumapit kayo dito. Nanonood sa mga bahay, may mga kaso, lumapit kayo. Sigurado yan, panalo kayo. Hallelujah! Praise God! May mga transaksyon sa lupa, hindi na tuloy-tuloy, lumapit kayo. Mangako ka sa mahal na Panginoon. Di ba? Mangako ka, sigurado yan. Yung hinihingi mo, yung kahilingan mo, yung kaso mo, mananalo ka. Because your intercessor is our Lord Jesus Christ. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong tagapagtanggol, hindi natatalo kahit kailan. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Verse 35, ang sabi dyan. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Tuloy. Gaya ng sulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay kabilang na parang mga tupa sa patayan. Sinulat ni Pablo yan, karanasan kasi nila Pablo. Na St. Paul, karanasan ng mga naunang Christians sa atin noong araw, nung sila ay naglingkod sa Panginoon, sabi niya, pinapatay sila buong araw. Sa paano para? Sa maraming pag-uusig. Maraming pagsubok kasi nung araw, bago lang ang gospel doon sa Israel. Sa buong Palestine, mayroon silang ibang panampalatayas. Yung mga, tulad ng mga Hudyo, batas ni Moses, wala silang ibang kinikilala, batas ni Moises. Wala silang ibang kinikilalang lingkod, wala silang paniwalaan kundi si Moises lang. Kapag nangaral ka ng iba, usigin ka, papatayin ka. Dumating ang gospel, ebanghelyo. Kapag galit na galit yung mga tao, matindi noon ang pag-uusig kasi bago sa kanilang paninig. At ayaw ng diablo na makalat yung totoong pagliligtas ng Diyos. Sobrang init noon. Pag you are a Christian, a believer, a born-again Christian, pinapatay sila. Ngayon, hindi na ganon. Mas magaan na ang ating buhay ngayon kisa noon. Mas bibigat lamang yung uli, babalik lamang yung uli during the greatest tribulation, during the reign of the Antichrist. Babalik lamang yung matinding pag-usig, paghari ng Antikristo. At nagsisimula na ngayon, labahal. Doon magsimula ang matinding pag-uusig.
ibabalik yung mga Christians na pinapatay noong araw. Pero ang church, ang iglesia malapit noon, hindi kaya ng kaaway. Ang tunay na iglesia, hindi kaya. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi kaya. Malinaw sa Biblia. Yung mga Kristiyanong kayang magapi ng kaaway, yung mga Kristiyanong kalakalahati ang paglilingkod sa malapit. Pero pag Kristiyano ka dito sa katotohanan, lagi kang sumasamba, hindi ka magagapi. You will be triumphant in the name of Jesus. You will never be defeated. Hindi ka matatalo. Kahirapan, karamdaman, Diablo, Antichrist, hindi ka kaya. Magtatagumpay. Ang magtatagumpay tayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Praise the Lord! Totoo ang gospel na dala natin sa panguna natin mga pastor. Hindi lamang salita, kundi may kasamang kapangyarihan. Yan. Kahapon yung barangay crusade natin dyan sa Santo Cristo, Pulilan, Bulacan. Yan, nagpatuto kanina, isang beloved sister. At marami pang iba sa dating araw mag-testify. Lahat sila nakaramdam ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Most of them were baptized in the name of Jesus. Nabautismo sila sa pangalan ni Jesus. At ang ilang pangalan ngayon nakasulat sa aklat ng buhay. Diba? Yan ang ating kagalakan at yan ang kagalakan ng malapilon na maraming tao ang makarinig ng Ebanghelyo at maniwala. Sabi ng banal na kasulatan, isang kaluluwa lamang ang maligtas, magsisi. Libo-libong anghel sa langit ang nagkakatuwaan. The angels of heaven are rejoicing when one sinner repents. Pag nagsisisi at lumalapit sa Kanya, libo-libong anghel nagkatuwaan. At lalo na ang mahal na Panginoon natutuwa. Kaya kayo naging kabahagi, kayo, lahat tayo naging kabahagi ng kaligtasan ng iba. Meron kang ganti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Malaki ang gantimpala natin. Amen? Hindi lamang sa langit, pati sa lupa, habang hinintay natin ang pabalik ng Panginoon, maraming gantimpala ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yung nga lang, dapat lumalaban ka. Lumalaban ka dahil ang Satanas ayaw na magtagumpay ka. 37, sabi niya. Hindi, kundi lahat ng mga bagay na ito ay tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa magitan niyaong sa atin ay umibig. Diba? Wala ra makapaghiwalay sa atin. Mayroon ba makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo? Na tinawag ka dito sa gawain naman ng Panginoon? Kaya ka ba alisin dito sa magitan ng mga pagsubok lamang? Kaya ka ba panghinain dahil lamang sa mga trials, sa physical, sa financial, emotional? Kaya ka ba hiwalay? Sabi ng Biblia, hindi! You are more than conquerors in Christ Jesus. Higit ka pa sa conqueror. Higit ka pa sa mapagtagumpay. Sa history kasi, yung mga natawag na conquerors, sila Alexander the Great, marami dyan, mga conquerors, magagaling sa digmaan. Marami silang ginapi na bansa. They became emperor. Sabi ng mahal na Panginoon, higit ka pa sa kanila na mga conquerors. We are more than conquerors. Huwag mong kalimutan yan. Higit ka pa sa conqueror. Talo mo pa si Alexander the Great. Talo mo pa yung mga emperor, mga hari na maraming ginapi na bansa. Talo mo pa yan. Bakit? Jesus Christ is in you. If God is with you, who
can be against you? Sino ang laban sa iyo? Pag ang mahal na Panginoon ay kasama mo. Kung kasama mahal na Panginoon, walang laban sa iyo. Kaya nga, promises of ultimate o final triumph. Mga pangako ng Diyos sa mga final, binangakuan niya tayo ng final triumph. Pinangakuan niya tayo ng tagumpay. Awit 44:5. Tagumpay, saan? Unang tagumpay na pinangako niya sa atin, ayan, awit 44:5. Kibasa. Awit 44:5. Dahil sa iyo itulak namin ang aming mga kaaway. Sa iyong pangalan yayakapin namin sila at magsisibangon laban sa amin. Dahil sa iyo, itutulak namin ang aming kaaway. Sa iyong pangalan ay yayapakan namin sila na nagsisibangon laban sa amin. Ano yun? Final triumph over influences of men. Kasi habang nasa mundo tayo, although Kristiyano, walang kaaway na tao, pero marami siyang gagamitin ng diablo na tao. Di ba? Inaman? To influence ng tao, gagamitin ng diablo yung tao. Yung influence ng tao. Pero may pangako ang malapit, sabi niya, itutulak namin ang aming mga kaaway. Sa iyong pangalan ay yayapakan namin sila na nagsisibangon sa amin. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Aapakan mo yung mga nagsisibangon laban sa iyo. Yung magsalita laban sa iyo, mapapahiya yan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Pag lumalakad ka na matuwin, ang magsalita sa iyo na masama, babalik sa Kanya. Kaya yung mga mahilig magsalita, ingat ka. Ingat ka sa pagsasalita. Pag ang pinagsalitaan mo, matuwid sa harapan ng Diyos, kawawa ka, babalik sa iyo ang sinasabi mo. Kaya anak ng Diyos, huwag ka talaga matakot. Huwag ka matakot sa sasabihin ng iba. Sabihin mo katotohanan, maglingkod ka ng totoo. Hallelujah! Praise the Lord! Kay sandata, walang tatalab sa iyo. Nakasulat sa Biblia. Isaiah 54, verse 17. Kindly read. Dito po sa aklat ng Isaiah 54:17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pagkikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa katulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng malingkod ng Panginoon at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Walang almas na ginawa laban sa iyo ay papakinabangan. At bawat tila na gagalaw laban sa iyo, sa katulan ay iyong hatulan. Ano ibig sabihin? Bawat dila daw na gagalaw, ibig sabihin, bawat dila na magsalita laban sa iyo, hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Basta naglilingkod ka, katulad ninyo, nandito kayo sa gawain ng Panginoon. Kung mayroon kang mga pagkakasala, pinagsisisihan mo, di ba? Nagsisikap ka, magpure, manalangin, lagi ka na sa gawain. Ang tawag sa iyo, matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka dapat mag-alala sa kailangan mo. Dahil pangako ng Diyos, susupply ang iyong kailangan. God will supply all your needs according to His riches and glory. Pangako yan naman ang Panginoon. Sabi natin, mga pastor, huwag ka matakot sa masama, huwag ka matakot sa anuman. Matakot ka kung nilabag mo ang kalooban ng Diyos. Diyan ka matakot. Kung nabubuhay ka sa kasalanan, diyan ka matakot.
Bakit? Aalis sa iyo ang power ng Diyos. Pero pag katulad ninyo, nandito kayo nagpupuri, huwag ka matakot! Dahil kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kahit yung mga anti-Christ, dumami anti-Christ yan, dami ng anti-Christ yan eh. Lahat na kayo unti-unti nang iniipit ang mundo. Ang target talaga, mga Kristiyano, na ayaw magpatatak. Hindi dapat sila katakutan. Inamahan. Halimbawa, hindi pa mag-rapture, nandito pa tayo. Sila ay ipitin tayo, lulusubin tayo. Wala kang katakutan. Lahat sila ay mapapahamak sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi sila magtatagumpay. Minamahal. Pero bago lumala yan, yung kahirapan sa mundo, sabi naman sulatan, dadagitin ang mga anak ng Diyos. We will be raptured. Tayo kukunin dito bago lumala yung sobrang kahirapan dito sa mundo. At magsisimula yan anytime now. Kaya huwag ka talaga manlamig, binamahal. Kung mayroong mga gawain espiritual, mabisi ka dyan. Dahil yun ang iyong puhunan para karapat-dapat ka sa proteksyon at pagpapala at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Mangako ng triumph, tagumpay, laban sa mga masamang spiritual na kapangyarihan. Lucas 10:19. Luke 10:19, can I read? Lucas, Kapitulo po 10, ang talata po ay 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong iurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Narito, bibigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong iurakan ang mga ahas. Kahit literal na ahas eh. Basta matuwid ka. Hindi yan, kahit mapaakan mo yan, hindi kayo masasaktan. Pero tinutukoy dyan talaga, spiritual na ahas, yung mga masamang espiritu na mahal. Yurakan mo raw mga ahas, malaklan. Ibig sabihin, matatalo mo sila, mga masamang espiritu. Mga antikristo, sino ba nagpapagalaw sa mga antikristo na yan? Nandito, kumukontrol sa mundo. Sino papagalaw yan? Ang dragon, ang diablo, sabi ng Biblia. Pero kaya mo silang yurakan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Amen? At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, and over all the power of the enemy, sa ibabaw ng lahat. Matatalo natin lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Sa anumang paraay, hindi ka masasaktan, sabi ng Biblia. Kaya lakasan mo, bilang anak ng Diyos, lakasan mo ang iyong pagtitiwala. Amen? Protektado ka na mahal na Panginoon. Hindi na tayo lalayo sa ating mahal na pastor. Saan nakakarating ng mga delikadong lugar. Pinakahuli yung sa Holo, Sulu. Binabaril sila, iniitak sila. Naninigas sa mga kamay ng mga rebelde. There is salvation in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! There is healing in the name of Jesus. Huwag ka matakot sa makaramdaman na yan. Kaya yan pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Isa sa mga umatin kahapon, may sakit sa puso. Nang nag-pray tayo sa unang dalay mga pastor, sa pangalan ni Jesus, sabi niya, yung sakit ko sa puso, yung bara, biglang nawala. Hallelujah! There's healing in the name of Jesus. Jesus is the name of God. Jesus is the name of the Almighty God. When you mention the name of Jesus, the devil will tremble. Hallelujah! The devil will run away
tatakbo mga demonyo pag ikaw, taos pusong binabanggit mo ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Alala ko dyan, naglilinis ako dyan sa may gripo natin. Diyan sa gripo. Naglilinis ako, naglalaba ako ng mga tsinelas ko. Kalimutan ko lang pa totoo. Pag estik kong ganon, pag ganon ko lang, bigla mo bagsak yung sanga ng mangga na naputol sa taas. Pag ganon ko lang, dito lang bagsak. Paano kung bumagsak sa ulo ko yan? Diba? Pero pag ganon ko, bigla mo bagsak. Dito lang, humangin pa sa gilid ko. Iyan ang Panginoon. Protektado tayo ng ating Panginoon. Kahit saan tayo pumunta, ingatan ka. Ang daming ganyan, pinamahal. Doon kami sa Agusan del Norte. Bible study kami doon sa isang liblib na lugar gabi. Abilan, barangay Abilan, alala ko pa. Naku, habang na-Bible study kami, umulan ng lalaking bato. Galit na galit yung mga tao, siyempre, gabi na. Naingay kami, yung mga alas 9 pa lang naman. Nga lang, ayaw ng diablo ang gospel marinig ng mga tao. Dahil ang ebanghelyo, yun ang kapangyarihan ng Diyos para ang tao maligtas. Lahat gagawin ng diablo para hindi marinig ng mga tao. Tatakutin ka. Yung mga nadala ng ebanghelyo, tatakutin ka. Huwag ka matakot. Jesus is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Wala ng bato, grabe, tumatama talaga. Pati sa bintana na, kala mo mawawasak yung bintana, sarado. Yung kapatiran natin na bagong kumberte, yung host ng gawain, biglang kinuha yung anting-anting, hindi pa, bagong ligtas pa eh. May anting-anting sa sinutuli. Kinuha, ano yan, Brad, ano yan? Hindi yung anting-anting ko, tinago ko to eh. Hindi pala sinusurrender kasi bagong ligtas eh. Mainit eh. Sinutuli, saan ka pumunta? Lalabas ako, lalabanan ko ilang babato. Sabi ko, wag na, hindi na kailangan. Ang ating mga Pinisos, bahala sa atin. Anting-anting binalik. Wag yan. Mahigit pa yung power ng Diyos, anting-anting na yan. Ay, totoo nga. Mamaya-maya, tumigil yung bato. Uwi na kami. Sasakyan namin, tricycle na pupugak-pugak. Ang service namin, tricycle na pupugak-pugak. Kaya sabi na pugak-pugak. Lumang-luma. Ang tunog, kala mo, tunog ng tambutso ng barko. Gumigiwang-giwang na, pupugak-pugak pa. Grabe pagsubok doon eh. Nung panahon na yun eh. Uwi na kami. Di namin alam, yung pala, may yung nag-abang doon sa daanan namin, may dalang itak, yung nang babato. Wala man kami kamalay-malay. Yung tricycle namin, walang ilaw, may ilaw, flashlight na maliit. Ganyan ang mga pagsubok na dyan natin. Tricycle, walang ilaw. Ilaw plus light. Pugak-pugak din. Mahirap makita yung daan. Alam mo kung nagtitiis ka, dahil ng araw, pagpapalain ka. Diba? Ngayon, pinagpala na tayo. Naka-forwards na tayo lahat. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Basta hindi ka tumitigil, may pagsubok, wala. May problema, wala. Tuloy ka lang, isang araw, pagpapalain ka. Ito nga, tumitigil, nadi-discourage, hindi mo makukuha ang pangako na malapilon. Yung mga nagpapatuloy, makukuha mo ang pangako na malapit. Beloved Sir Nancy de Rosario, nandito ka ba? Sir Nancy, saan ka? Sir Nancy de Rosario. Andiyan, kumakain yata. Grabe yan. Kuya, sabi na Brad, grabe pagsubok ko. Ang dami niyang pagsubok. Pumunta kami doon sa bahay niya. Diyan sa may Marilao yata yun. Nung araw, mga 1 year ago. Ito kami. Wala silang gas, ang kanilang pandatong mga kahoy na sira-sira.
Marami pagsubok niya. Sabi ko, magpatuloy ka lang, Sir Nance. Mga after ilang buwan, Kuya, pinagpapala ako. Mayroong foreigner na gusto mga asawa sa akin. Sabi ko, baka mag-ingat ka, baka padala ng ano yan, sino-sino yan. Grabe, ang daming pangako sa kanya, sabi ng foreigner. Mag-open ka ng bank account, lalagyan ko ng deposito. Sabi niya, Kuya, pare-pre mo. Takot ako, sabi ko, malapit no? Siyempre, pag ganyan, maramdaman natin eh. Nako, dumamo tayo ilang buwan, walang dumating na deposito. Dahil pagsubok eh. Wala talaga. Sabi niya sa akin, Kuya, pwede mo kausapin? Sabi ko, hindi naman tumatawag. Siguro nahalata niya na naramdaman siguro niya na mayroong bablang ka sa kanya. Ano, Sir Nance, kumusta? Pinakasalan ka na ba? Naku, Kuya, lumayas na. hindi nga kami nagkita. O, kumusta? May deposito ba? Ni 5 duling, wala. Sabi ko, pagsubok lang yan, magpatuloy ka magpuri sa mahal na Panginoon. Ngayon, siguro isang taon, ngayon lang bumalik Sir Nance, nandyan. After ilang mga 1 year. Pero sabi niya, ngayon, pinagpapala na raw siya. Puri natin. Hindi ka talaga titigil eh. Sabi niya, hindi man ako makadalo. Minsan doon ako sa malapit sa amin nagawa eh. Sa wave kasunod ako. Minsan raw sa pamasahe. Pero sabi niya, ngayon, may sasakyan na sa binigay na malapit. Di ba? Ganun yan eh. Huwag kang tumigil. Tuloy ka lang. Dahil mga pagsubok na yan, yan ang susi para makamit mo ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Balik tayo doon sa Mindanao, sa Barangay Abilan. Pauwi na kami. Hirap ng daanan, napakadilim. Daming saging sa paligid. Kaya pag abangan ka talaga doon, wala ka talaga kalaban-laban. Yung pala, ilabangan kami. Pagbalik namin sunod na gawain, sabi ng mga tao doon, naku, maswerte kayo. Kayo ng mga haleluya, maswerte kayo. Kasi yung tao na may itak nag-abang sa inyo nung gabi, nahulog sa balon. Tatagain kayo noon. Siga dito yon. Habang labang sa inyo doon sa daan, nahulog sa balon. Umaga na kasi ang lalim ng balon, kung walang nakakita, hindi siya makakaalis doon. Kaya nilagyan ng lubid, lumakyat, umaga na. Diba? Totoo ang ating mahal na Panginoon. Ingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi natin mga pastor, huwag ka matakot sa pagsubok, kahirapan, masamang tao. Huwag ka matakot. Matakot ka kung mabubuhay ka sa kasalanan. Diyan ka matakot. Dahil ang kasalanan, yan ang magpapalayo sa iyo ng kapayrihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi natin mga pastor, pag nagkasala ka, magsisihan mo, huwag mo lang balikan. At nandyan pa rin ang power ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! 1 Juan 5:4. Mga pangako, promises of ultimate triumph. May tagumpay talaga sa huli. 1 Juan 5:4. Unang Juan 5:4. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, sa makatiwid ay ang ating pananampalataya. Promises of ultimate triumph over worldly allurements. Mga enticement, mga attraction ng sanlibutan. Malakas manghila ang sanlibutan, malakas yan. Pero, sabi ng Biblia, mayroong pangako ang Diyos na magtatagumpay ka laban doon. Amen? Kaya sabi niya, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ipinanganak ng Diyos. Sinong ipinanganak ng Diyos? Tayo. Born of God or born again or born of the Spirit. Yan ibig sabihin ipinanganak ng Diyos. Bagong nilalang ka na.
Yung lumang pagkatao mo na bago, pinanganak ka na ng Diyos. Amen? Ang sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatwid ang ating pananampalataya. This is the victory that overcomes the world, even your faith. Yan ang dadaig sa sanlibutan, yung pananampalataya mo sa ating Diyos na buhay. Madadaig ka ng enticement, ng attraction ng sanlibutan. Dadadaig ka ng mga kasalanan sa sanlibutan. Dadaigin mo yan! Saan? Paano paraan? Dahil naniniwala ka, nanampalataya ka sa ating Diyos na buhay, ang ating malapiro. Naglilingkod ka, madadaig mo yan. Apokalipsis 5:15-2, pinakahuli. Promises of final, of ultimate triumph over all satanic powers. Matatalo mo raw lahat ng kapangyarihan ng Diablo. Apokalipsis 15:2. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 15:2. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy at yaong tagumpay sa hayop at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan ay nangatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. Amen. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy. Ano ba sa English yan? And I saw as it were a sea of glass mingled with fire. Sea of glass. Sa langit na po yung minamahal. Sa langit. Nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog, ibig sabihin, malinaw, kumikinang, yung tubig. At yaong nangagtagumpay sa hayop, ibig sabihin sa Antikristo, sa hayop, yung nandito ngayon. Nandito ngayon. Alam niyo ang balita, nandyan na ngayon, lahat. They want to control the world. One military, one world government, one world religion, one economy, digital money system, cashless society, lahat yan gawa ng demonyo. Diretsuhan na salita yan. Walang tago-tago para makristano hindi madadaya. Pag nagtagumpay ka dyan, sabi ng Biblia, doon ka pupunta sa isang dagat na bubog napakalinaw. Sa paraiso, mayroong tubig na pakalinaw. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat na magtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan, sa image of the beast. Magtagumpay ka laban sa larawan ng hayop. At bilang ng kanyang pangalan, what is the number of the beast? 666 is the number of the beast. Sabi ng Biblia, lahat ang tumanggap ng tatak ng hayop, ng larawan ng hayop, at ng pangalan ng hayop, lahat ang tumanggap ay mga nalinlang lamang. Akala nila hindi yon. Pero pinagpala ka, alam mo ang katotohanan. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ay nakatayo sa tabi ng dagat na bubog. Dagat na pakalinaw na may mga alpa ng Diyos. Diyan po yan sa New Jerusalem, the new heaven and the new earth, the paradise. Lahat ng tatagumpay sa hayop na mahal. Yan po tatawag na ultimate triumph. Pinaka-final na tagumpay, manak ng Diyos. Dito mayroon kang tagumpay. At pagdating doon, the final triumph, over the beast, over the number of his name, over the image of the beast. Dahil hindi basta-basta matatalo yung kaaway. Yung hayop, hindi basta-basta natatalo. Dahil sa'yo napakatuso, minamahal. Akala ng marami, hindi siya. Akala lahat hawak niya, religion, kayamanan sa mundo, politics, lahat, economy, kayamanan, gagamitin niya yan to destroy the believers.
Pero pag anak ng Diyos dito sa totoo, sa katotohanan, totoong paglilingkod, hindi ka kaya. Tuloy ka sa pagpupuri. Pag sila'y lulusob, they will be destroyed by the fire from heaven in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! And we are already in the last days. Marami nagtatanong, yung 7 years tribulation na pinakahuling taon ng mundo bago babalik ang mga Pinoon, bago magkaroon ng Third World War. Pinakapitong taon, pinakahuli. Sabi ng iba, nandito na raw tayo ba? Pwede natin sabihin, nandito na. As far as the history, as far as the events that are happening in the world today, as far as the Word of God is concerned, and the prophecies are concerned, yes, we are already entered into the 7-year tribulation. Kaya yan, patunayan sa history, sa Word of God, sa mga nangyayari, kaya patunayan. Nagtatanong ng iba, pwede pa yan ma-extend? Pwede. Malapahan natin, malapahan. Pwede. Depende yan sa prayer ng man of God, ating malapastor. Depende yan. Pag sinabi delay, pwede. Pero pag hindi nanalangin ng man of God, we are already here in the 7-year tribulation. Yan po ang katotohanan, minamahal. Kaya yan suportahan ng scriptures, history, talata sa talata, sa mga nangyayari. Compare mo lahat. Mga hula, mga talinhaga sa Biblia, nandito na tayo. Kaya pinagpala ka, minamahal, dahil nandito ka sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Huling talata, Lucas 16:8-9. Lucas, Kapitulo po 16, ang talata po ay 8 hanggang 9. At pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala sapagkat siya'y gumawang may katalinuhan sapagkat ang mga anak ng sanglibutang ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Yan po minamahal ay talinhaga. Amen? Talinhaga, hindi po yan literal. Sabi dito sa 8, at pinuri ng kaniyang Panginoon ang lilong katiwala. Lilo. Sa English, malaling lilo, minamahal. And just liko. Lilo o liko, hindi matuwid na katiwala. Sapagkat siya'y gumawang may katalinuhan. Sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin yung mga taong sanlibutan daw, mas matatalino sa mga anak ng Diyos. Kung patungkol sa material na pag-uusapan, palapahan natin, malapahan, amen ba? Kung basahin mo lahat yan, yun ang tinutukoy. Patungkol sa katusuan sa material, mas matatalino yung sanlibutan. Kasi wala silang kinakatakutan na Diyos. Amen ba? Mahal? Malaya silang gawin kahit na masamang paraan. Kasi wala man silang Diyos. Kaya mas matalino raw sila kung basahin mo lahat yan. Pinuri ng Panginoon yung lilong katiwala sapagkat siya'y gumawang may katalinuhan. Sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. Huwebe. At sinabi ko sa inyo, may kipagkaibigan kayo sa magitan ng kayamanan ng kasamaan. Upang kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Sa English, naman, talinhaga po yan, hindi po yan literal.
Baka pag niliteral mo yan, pwede pala makapagkaibigan sa kayamanan ng kasamaan. Pag ginawa mo literal yon, di ba? Pero hindi yan literal. Sa English, and I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness. Pag sinabing mammon sa King James Version, ibig sabihin niyan, riches. Riches, wealth. Make to yourself friends of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into everlasting habitations. Pag sinabing everlasting habitations, ang tinutukoy dyan, sa langit. Yan ang everlasting habitations. Walang hanggang tirahan, walang iba langit ang tinutukoy. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi natin masyado na-expound kasi masyado mahaba, malawak yan. Pero isa lang ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, gamitin mo ang iyong worldly resources. Ang iyong kayamanan sa mundo, gamitin mo para makinabang ang marami. Palakpakan natin. Yan pang meaning yan. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Di ba? Talinhaga kasi yan. Pag ginamit mo yung resources para makinabang iba, magkakaroon ka ng kaibigan, spiritual at tinutukoy. Ibig sabihin, ginamit mo ang material mo for the gospel. Yun sa our application in our time. Gamitin mo yung ibang resources mo sa gospel. Di ba? Kasi pag yung mga tao na ligtas, ano sabi doon? They will receive you everlasting home. O sa another translation, they will welcome you to an eternal home. Yung mga naligtas ng Ebanghelyo, dahil sa hindi ka lang hinayang sa material mo, isa raw yan sa we-welcome sa atin pagdating natin sa langit. Kasi naligtas sila, pagdating doon, we-welcome nila tayo, magpapasalamat sila. Malapakan natin, malapakan Lord. Amen? Yan po ang ibig sabihin niya. Alam niyo na mahal, maraming bagay tayo hindi maintindihan dito. But we will understand everything when we are already in heaven. Pero isang malinaw sa Biblia, pag yung mga taong kailangan ng kaligtasan, naging instrumento ka, na mahal. Isa yan sa magwe-welcome. Diba? Isa sa magpasalamat. Salamat. Magpapalakpakan niya doon. Salamat. Because of your generosity, I am one. I am one who received the gospel of Jesus Christ. At sasalubong sa atin doon sa langit. Malapakan natin, malapakan noon. Mag-welcome! Welcome! Welcome kapatid. Thank you so much. Dahil nagsakripisyo ka. Nandito kami. Ginamit ka ng Diyos para makarinig kami ng Ebanghelyo ng ating malapay. Eternal. That is a final trial. Dito marami kang tagumpay. Marami dito. Pag matuwid ka ng lilingkod, lumalayo ka sa kasalanan, lagi kang lumadalo ka, lagi kang nagpupuri, maraming tagumpay ay ibibigay ng Diyos sa'yo. Dito sa lupa pa lang yan, mas marami doon ang ibibigay. Hindi natin lahat maintindihan dito. Maraming bagay na tayo maintindihan dito. Doon lamang natin maintindihan pag nandun na tayo. Pero isang sigurado, itong talinhaga na yan, pag naging instrumento ka, sabi dyan, gamitin mo ang iyong resources. Use your worldly riches or resources para maging kaibigan, para lang makipagkaibigan ka sa iba. Ibig sabihin, hindi lang kaibigan, kapatid mo na sila sa mahal na Panginoon. Amen? Di ba ang tawag sa ating mga Pilipino, kaibigan? Isa sa tawag sa mga Kristiyano ng Pilipino, kaibigan. Friends and brothers and sisters. Kapatid na babae, kapatid na lalaki, at kaibigan ang tawag sa atin. So, pagdating sa langit, yung mga naligtas, naging kaibigan natin dahil tayo ay hindi nanghinayang sa ating mga binitawan para lamang ang Ebanghelyo ay makalat sa buong
sanlibutan. Sabi ng Panginoon, ipangaral ng Ebanghelyo, ang maniwala, bautismo, ligtas, ang hindi ay parusa. Dito pa lang sa lupa, bibigyan ka na ng reward. Hallelujah! Praise the Lord! Pag may mga krusada, tumutugon kayo, minamahal. Sa paunaman na pastor, ipipanalangin kayo agad. Minsan, hindi man agad-agad ang reward. Minsan, it takes time. Pero tuloy ka na ng tuloy. Sigurado yan. May pagpapalan. Babalik sa'yo na maraming beses. Habang tayo maawit na mahal. Hallelujah. Purihin naman Pinoon. As we sing this song sa ating mga baguhan na mahal, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon Jesus bilang inyong salita palitas. He carry yung bago. He will carry yung bago. Awitin natin. Hallelujah. Habang inawit natin ito, tayo po'y sumamba minsan na pa sa ating manapin Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is no problem to be conquered somewhere. There is no mountain too tall we cannot move it. Mga baguhan na mahal, lumapit kayo sa harapan. Hallelujah. There is no storm too tall, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. He carry the weight of the world upon His shoulders. I know my brother that He will carry you. And He carry the weight of the world upon His shoulders. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat Lord. I know a sister that He will carry you. When life is bringing you down, you need a listen. If you're facing the storm, it seems you Yes, can't hallelujah. take it. Oh, He will bring you home. Just hold to His Lord, promise. Jesus. Hallelujah. Blessed be your name. It is And Jesus. trust Blessed be your name, my Jesus. Hallelujah. I know that He'll make it.
Jesus! Hallelujah! It seems you can't say yeah. Oh, I know He will bring you home. Just hold to His promise. Jesus! Hallelujah! Keep trusting by faith. I know when you make it. And He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." Hallelujah. And leave me carry the weight of the world upon His shoulders. I know my brother that He will carry you. And if He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He will carry you. He will carry you. Palapakan natin mahal na Panginoon. Marami mga tao nandoon sa kibigatian, minamahal. Marami nagdurusa sa mga karamdaman. Walang Diyos sa kanilang mga buhay, minamahal. Isa yan sa gusto naman ng Panginoon, makarating sila sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Isa ka sa gagamitin ng Diyos, minamahal, para maabot sila ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Many are suffering. Ikaw na pinagpala, nandito ka na. Huwag mo ipagkait ang pag-ibig mo sa mga Panginoon at sa mga tao na kailangan ng salita ng Diyos. Many are dying. Maraming tao na sa bilangguan, walang pag-asa. Ikaw ang inasahan. Tayo ay inasahan ng ating mahal na Panginoon. Loving others is loving the Lord. Pinagpala kayo. Maraming kapatid natin pinagpala. Matatapat kayo. Kaya sa inyo mga pinagtrabahuhan, iba mga accountant, mga engineer, mga abogado, mga doktor, ibang kapatid natin. Pero sila ay tapat sa kanilang trabaho. Kaya sila nandito, nagpapatuloy, naglilingkod sa ating malapit. Sa mga baguhan na ngayon lang nakadalo, iniibig kayo ng ating malapit ni Jesus. Ano man ang sakit ninyo, gagaling yan. Ura mismo ngayong gagaling yung sakit. Kung may sakit ka. 50%, 70%, 80%. Habang napapatuloy kayo, dumadalo sa gawain ng Panginoon, matanggap ninyo ang 100% na kagalingan ng iyong karamdaman.
Tanggapin niyo ating mahal na Panginoon Jesus bilang isa rin tabalitas ating mga bisita. Gusto mo pumunta sa langit, magmana ng buhay na wala hanggan. Mapatawad yung kasalanan dahil ang bunga ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Mapatawad yan kung ikaw maniniwala sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos na katawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at nabuhay maguli. Ang mahal na Panginoon Jesus, siya nagligtas, nagpatawad sa iyo, siya'y bumaba, tiniis ang hirap, pinatay, nilibing, ngunit hindi na natili sa libingan, nabuhay, nagtagumpay laban sa kasalanan, nagtagumpay laban sa kahirapan, nagtagumpay laban sa problema, nagtagumpay laban sa kasalanan. Yan po ang gospel. Manganiwala ka dyan. Ililigtas ka. Kailangan maniwala ka. Ikalawa, kailangan magsisi ang tao. Ang pagsisisi ay paglayo sa kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan. Kailangan lumayo ka, iwasan mo ang kasalanan. Yan po ang pagsisisi. Kasama yan sa kaligtasan ng bibigay siya ng mahal na Panginoon. Gusto mo iligtas ka, maniwala ka sa Ebanghelyo, magsisi. Ikatatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Paglubog sa tubig, yung tubig na yan, nagiging dugo yan. Simbolo ng dugo ng mahal na Panginoon. Pag-ahon mo, malinis ka na, pinatawad ka. Ikaapat, pagtanggap ng banal na espiritu. Itaas pong kamay sa ating mga minamahal na mga baguhan ngayon na nakadalo. Sundin po ninyo ang isang panalangin galing sa iyong puso. Dakilang Diyos sa langit, mahal po ni Jesus, ako ay naniniwala sa iyong ebanghelyo na ikaw nga ang Diyos ng katawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay, alang-alang sa akin. Mahal po ni Jesus, linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan, sa pamagitan ng banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Mahal po ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin niyo po ko lahat sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon, ito ang aking dalangin. Amen, amen, and amen. Nakilang Diyos sa langit, mga Panginoon sa lahat, sunang dalangin namin gagalang mga pastor. Ang mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin po mga kasalanan, mga Panginoon. Isulat niyo po kailang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, sa tagapagmana ng buhay na walang kaan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot dalangin. Amen and amen and amen. Hallelujah. Lahat ng mga may sakit, ilagay po yung kamay sa iyong ulo, minamahal. Lahat na may problema, itaas pa yung dalawang kamay. Ngayon din, malulutas ang problema ninyo. Basta kayo'y may pananampalataya. Hindi man agad-agad, darating na araw, darating na linggo. Minsan lang Diyos ganun eh. Tinugon ka na, pero magmamanifest ang kanyang katugunan, lilipas pa minsan ang ilang panahon. Basta sampalatayan mo na, mangyayari, magaganap sa iyo yan. Ilagay po yung kamay sa ulo, lahat na may sakit. Mahal na po yun Jesus, sunod dalangin ang ilagalang mga pastor. Pagaling nyo lahat may sakit, amin na mahal na kapatid at sa mga baguhan. May mga problema sa anak buhay, pananalapi, emotional problems, ikaw maglutas. Heal the sickness and diseases, Lord. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. At aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway. Demonyo mga karamdaman, cancer, leukemia, diabetes. Sipon, obo, trangkaso, virus, COVID, kahirapan, problema sa buhay, aking kainutusan sa pangalan ni Jesus. I command you in the name of Jesus, kasal, for the children of God, right now, in Jesus' name, be healed, in the name of Jesus. Sickness, be healed, problem be solved, in Jesus' name. Pagpalain, tanggapin mo pagpapala, financial, yes, spiritual. In Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Lahat ang naniniwala na kayo'y pinagaling at pinagpala. Kasangamay. Lahat ang naniniwala, pinagpala ka na sa financial, material, spiritual. Pinagaling ka na in Jesus' name. Sumigaw tayo ng malakas 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! God bless you, minamahal. Pagpalain kayo ng lubusan ating mahal na Pinisos. Bago tayo dumako sa ating mga announcement, mayroon ba tayong special offering para sa ating nalalapit na 30th Church Anniversary. Baliwag City Outreach Church Anniversary on April, ano yan? Sa April po, yung ating church anniversary. Anong date yun? April 20, na mahal. Ating 38th Baliwag City Outreach Church Anniversary. Pang 30 years na po dito sa Saturday, April 20, 2024 at Baliwag Star Arena. Minamahal. Hallelujah. Pwede naman ang Panginoon. Hallelujah. Naniniwala po ako na maraming kaluluwa na dali ng Diyos dyan. Maraming himala ipapakita naman ang Panginoon. Kaya magbigay po tayo special offering para po sa darating na araw na yan. Mahal? Hindi naman po yung pilitan, pero para sa gawain ng Panginoon, habang kayo tumutulong sa gawain, lalo naman kayo pinagpapala. Protektado pa kayo ng ating mahal na Panginoon. Ano man mangyari ngayon, dahil napakadami pong nagbabanta na mangyayari, itong 2024 hanggang 2025. Pero ano man mangyari, kahit anong oras, you are protected by the blood of our Lord Jesus Christ. Dahil nandito ka sa tunay na gawain ng Panginoon. Beloved, Brother Romy Villamor, sa ating special offering, purihin natin malapit. Brother Romy, prayers, special offering. God bless you po, beloved ordained preacher and preachers. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa ating special offering. O dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Malapang noon, basbasan mo po ang aming special offering at sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Stadan Meda. Malapang noon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At sa magbibigay malpay noon, hallelujah. Tunay na yung sinabi na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Malapay noon, sa mga magbibigay malpay noon, lalo mo po silang pagbalain malpay noon. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen.
bless you so much po mga minamahal. Pagpalain mo tayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo tumako sa mixing announcement. Mga minamahal, tuloy-tuloy po ating pananagawain sa lugar na ito, mga minamahal. Ito po sa dako ng Baliwag City Outreach. Pag-araw po ng linggo, ating gawain dito simula ng alas 9 ng umaga. Sa araw po ng Miyerkules, ating midweek service, nagsimula po dito ng alauna ng hapon hanggang alas 5 po yan ng hapon. At pag-araw naman po ng Biyernes, ang ating tinatawag na Friday overnight service. Nagsimula po yan ng alas 8 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw ng Sabado. Gayun din ang ating balagawain sa dako ng San Ildefonso, Bulacan, araw ng linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Araw ng Miyerkules, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Araw ng Biyernes, alas 7 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Tuloy-tuloy din po ang ating live streaming mga minamahal. Yan po yung ating mapapanood sa Facebook, ating Facebook Live, Jesus Miracle Crusade Baliwag. Live streaming. Kung gusto niyo po mapanood, ang mananagawain through Facebook, hanapin niyo lamang po ang JMCIM Baliwag Live Streaming. Amen. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At meron po tayong practice right after the service. Beloved mimers, right after the service, meron po kayong practice sa lahat po ng mimers. At ating pong susunod ng Barangay Crusade, mga minamahal, sa susunod na Sabado rin po ito, March 30, alas 4 ulit ito ng hapon. Ito po ay gaganapin sa Pulilan, Barangay Poblasyon, Pulilan, Bulacan, sa Municipal Gym, mga minamahal. Ito po ay sa likod mismo ng munisipyo. Mga minamahal, yan po ang ating second Barangay Crusade sa darating na Sabado, March 30, 2024, sa ganap na alas 4 ng hapon, araw ng Sabado, sa Pulilan, Barangay Poblasyon, Pulilan, Bulacan. Ito po ay sa Municipal Gym. Sa likod po ito mismo ng munisipyo ng Pulilan, Bulacan. Kaya mga minamahal, muli tayo makiisa. Mga minamahal, sa lahat ng mga choir members, sa lahat ng ating beloved brethren na libre sa araw na ito, makiisa po tayo mga minamahal, magkakaroon po tayo muli ng motorcade, magkakaroon ulit tayo ng sounding, mga minamahal, magpamimigay po ng leaflets, at naniniwala tayo, mas marami pa ang kaluluwang madadala sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, at nalalapit na rin ang ating 30th church anniversary sa dako ng Baliwag City Outreach, mga minamahal. At sa mga may mga pagpapala dyan, mga minamahal, may mga vows, lumapit lamang po tayo sa Sisters Information upang tayo lubos ang pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Para po sa aming mga minamahal na mga baguhan, magpatuloy po kayo, huwag kayong liliban. Diyan yung makikita na yung inyong nasumpungan Diyos dito ay totoong Diyos na buhay. Kaya magpo kayong liliban, magpatuloy po kayo. Narinig yung mga patotoo, narinig yung pangangaral ng salita ng Diyos. Magpatuloy lang kayo na magpatuloy, ay dahil dyan po kayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kung wala na po tayong nakalimutan, wala na pong karagdagan, at para naman po sa ating mga minamahal na kapatiran, mga minamahal, huwag tayong liliban sa banal na gawain. Napakalapit na pong pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Nabi, tumako na sa ating panalangin sa pagtatapos, mga minamahal. Magpasalamat po tayo sa tagumpay ng balagawain ng ating mahal na Panginoon. Narito po ang kapwa manggagawa, Brother Herman Villar, para po sa ating closing prayer. Amen. God bless you po sa ating prayer picture mark. Tayo po mag-isang malangin sa ating pagtatapos. Opo, nakilala ng Ama, Diyos, na maparin sa lahat sa urang pangalan Jesus. So, nang dalangin ang Beloved Pastor Willie Estrada Almeida, mahal na Pinoon, kami nagpupuning pasalamat sa natapos na yung panamban sa iyo, mahal na Pinoon. Paglangis mo bawat bahagi, mahal na Pinoon, sa pag-MC, sa pag-awitan mo, J. Paul, sa mga solim sum, sa managhayag ng mabuhay na patotoo. Maraming salamat, mahal na Pinoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, mahal na Pinoon. Hallelujah. At sa mga tapat mong anak, mahal na Pinoon, pagpalain mo siyang lubos, mahal na Pinoon, upang patuloy na magamit siyang banalabasan, mahal na Pinoon. At sa mga awitin ng aming mga beloved, mga awit, maraming salamat, mahal na Pinoon. At higit sa lahat, mahal na Pinoon, sa salita ng buhay na aming pag-aralan sa hapong ito, dinala ng aming pinagpalang maralan, mahal na Pinoon, hallelujah, Pinoon, at sa aming pansamantalang paghiwalay, kung paano po hindi na ako ligtas, ganyan po sa aming pag-uwi, pag-iingatan niyo po ang bawat isa, sa kanyang-kanyang tahanan, mahal na Pinoon. At sa mga hindi po nakadalo, mahal na Pinoon, dalayan po namin, ibalik niyo po sila, mahal na Pinoon, sa sunod na aming panambahan, mahal na Pinoon. At higit sa aming bilan na ito, mahal na Pinoon. Sa mga baguhan, mahal na Pinoon, sa mga tumanggap at nagpuputismo,
Sa Barangay Crusade, mahal na pinadalangin namin, mahal na Pinoon, patuloy mo sa panghawakan, mahal na Pinoon, at pagpalain. Ito pong samot palangin sa matamis at makabrayang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you so much po mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Ingat po tayo sa pag-uwi mga minamahal. Meron po tayong lay hands sa mga nais magpa-lay hands. Meron din po tayong prayer and counseling mga minamahal.